adore him night. Lo, at his feet lay thy burden of carefulness. High on his heart he will bear it for thee. Comfort thy sorrows and answer thy carefulness, guiding thy steps as may best for thee be. Fear not to enter his courts in the wilderness of the poor well thou wouldst reckon as thine, truth in its beauty and loving its tenderness. These are the offerings to lay on this shrine. This dawn we bring, them in trembling and fearfulness, he will accept for the thing that is there. Mornings of joy give for evenings of cheerfulness, trust for our trembling and hope for our fear. So, ako na. Sige, tayo manalangin. O ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nag-iisang Diyos na buhay, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang nag-iisang Diyos na manlalalang, ang Diyos ng aming Panginoong Jesus, ang Diyos ng mga anghel at mga arkanghel. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at muli, binigyan niyo kami ng karapatan na muling makapagpuri, makapagsamba at makapagpasalamat sa inyong pangalan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Nawa ang gagawin namin pagpupuring ito, pagsambang ito, ay maging katanggap-tanggap po sa inyong harapan. Isugo ang mga banal na anghel upang kami ay pangunahan sa aming mga pag-aaral ng mga pangkasalukuyang katotohanan sa pangunguna po ni Arkanghel Gabriel. Tulungan kami na maintindihan at maunawaan namin ang mga malalalim na paksa tungkol po sa nangyayari sa aming paligid sa iglesia at sa sanlibutan. Ibigay ang karunungan na nagaling po dyan sa langit. Ang bawat isa, bigyan din ng espiritu na bukas ang puso, bukas ang isip, makapagpambabang puso, at magsama-sama kaming pagsaluhan ang mga pangkasalukuyang katotohanan na nais niyong ipaunawa sa amin. Umaasa kami na ang mga nakikinig sa aming live ay maging kaisa rin po namin sa aming mga pag-aaral na ito. Kahabagang kawaan kami, O Diyos, sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, salita at gawa, lihim at hayag, at patuloy kaming paalalahanan sa mga bagay na dapat namin gawin at hindi namin dapat gawin. Salamat din sa aming Panginoong Jesus na nagpapatuloy ng kanyang gawain dyan sa sanktuaryo sa langit. Salamat sa mga anghel at mga arkanghel na patuloy niyang sinusugo upang kami proteksyonan at pagpalain. Lalo higit, O Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan at mga kahabagan sa amin. Umaasa kami na sa pamamagitan po ng aming pananampalataya ay diringgin niyo aming dalangin ito, sapagkat sa inyong kaharian, kapangyarihan at kalawalhatian magpakailanman. Amen. 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 Okay, so awitan muna, no? Tapos meron pa magpapatotoo? Awit na lang. Awit. Si Raven. Violin. Magpasalamat bago mag-violin siya. Okay. Awit pa. Awit pa tayo mga isang kanta. Isang awitan pang Sabat. Grade 7 na tayo. $393. 393. God of the Sabbath Isla, I hail thy holy day of rest. It is my very soul's delight, the solace of my careworn breast, the solace of my careworn breast. O
sacred day of peace and joy. Thy hours are ever dear to me. Near may a sinful thought destroy. The holy come anoint in thee. The holy come anoint in thee. How sweet in the light alone. How hallowed is the cantate, transporting is their rapturous song, and heaven vision seems revealed, and every vision seems revealed. Oh, Father, let me ever live. Thy presence in thy day of rest, and will thy servant ever fail to dim thy Sabbath thou be blessed, to dim thy Sabbath thou be blessed. Okay na? So, messaging song, bago ang speaker. So, magbabayo si Raven. Okay, so, magbibigay po ng mensahe sa pamamagitan ng pagbabayolin si Raven bago po ang ating tagapagsalita. So, bigay natin yung panahon kay Raven Costanos. Oh, bago siya mag-speaker. Ikaw na. Wala na nga ako hangin. Ang alin yun? This is my journey, like Israel of old. I travel through the wilderness, so far away from home. No danger surround me,
though the night is long. My God is my light, my beacon and guide, my strength and my song. And I will be strong. I will walk and pray. With my God as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey, like Israel of old. I need not wander lost, nor seek to find my way alone. His presence before me is all that I require. The Lord is my light, my beacon and guide, my pillar so high. And I will be strong, I will walk and pray. With my God as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey, and nothing will I fear. The Lord my God will safely pilot me, and keep my pathway sure, my help and my guardian through the journey's end. My God is my life, my beacon and guide, my Savior, my friend, and I will be strong. I will walk and pray, with my God as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is the God of heaven and earth. He is the perfect light of truth, and He is with me everywhere I go. Amen. Okay, happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath din dyan sa mga nakikinig, nanonood sa ating live. So, po tayo sa pagsamba sa ating nag-iisang Diyos, no? Sa araw ng Sabbath na ito. Alam natin na ang Sabbath ay ibinigay sa atin upang maging tanda, no? Sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga anak. At ito rin ang simbolo o seal, o tatak, o tanda na siya ay isang creator. Yung seal pala, yung Sabbath pala, ano? Ito yung tatak na kinikilala natin ang Diyos bilang isang
manlalalang. Kaya, ang pagsira, Brother Ronnie, sa Sabat ay pagsira rin sa pagiging creator ng Diyos. At ganun din, yung unang utos na sinisira ngayon ng Trinity, na ang sabi doon ay may co-creator, ano? May kasama sa paglalang, at ito nga daw ang ating Panginoong Jesus. Na sa kabila ng mga nakasulat sa Biblia, na nag-iisa lang, na naglatag ang Diyos ng sanlibutan ito. So, kanina kasi nag-worship kami, hindi ko nabasa yon sa mga kabataan, nais ko lang basahin ito, no? Yung mga talata tungkol dyan. Sabi rito, sa Isaiah 44:24, ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay, na nagladlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. Mag-isa lang. Kaya yung Trinity na aral na ipinasok sa atin ng mga pagano, no? Ito yung pagsira sa unang utos. Yung linggo naman, pangilin ng linggo, ang pagsira naman sa ika-4 na utos. So lahat yon ang sinisira pala nun, yung pagiging creator ng ating Diyos. No? So, kaya pag kumilala ka na may ibang creator, maliban sa Diyos, yun ay paglabag, hindi lang sa unang utos, kundi paglabag din sa Sabat. Dahil ang Sabat ay ibinigay sa atin para maging tanda na makilala natin na ang Diyos ang ating manlalalang. So, dagdagan pa natin, ano? Ang sabi rito sa Psalms 33 verse 6, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Hebrews 11:3, sa pananampalataya ay natalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa Psalms 8:3, pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan, at ang mga bituin na iyong inayos. Jeremiah 10:12, kaniyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kaniyang itinatag ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan, at kaniyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. Isaiah 66:1 and 2, sabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin at anong dako ang magiging aking pahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay at sa gayoy na nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito ay titingnan ko sa mga tuwid bagay siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Okay? Kaya sabi rito, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. So, ang linaw niyan, na talagang isa lang ang nagladlad ng langit at lupa, hindi dalawa. So, bakit nangyayari ito? Bakit nagkakaroon ng mga aral na si Kristo daw ang naglalang ng sanlibutan? Eh, para po sirain ang kautusan ng Diyos. No? So, sa pagsira, sa pagiging creator o nag-iisang creator ng ating Diyos, ay sinisira natin ang Sabat, sinisira din natin ang unang utos. May hula kasi, sa 2 Pedro, sabi rito, sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, nalimot pala ng tao yun, mga kapatid, na ang langit at ang lupa, pati ang mga tubig, ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi nila, ginawa sa pamamagitan ni Kristo.
So, darating pala yung panahon, no? Na malilimutan ng tao. Bakit? Ipalilimot ito ni Satanas sa pamamagitan ng iba't ibang aral. Okay? Kaya yan mga kapatid, ang isa sa dapat nating tandaan na ang pangingilin ng Sabat ay pagkilala natin sa nag-iisang Diyos bilang nag-iisang manlalalang. Hindi lang pala ang unang utos o ang Trinity na ipinasok ng mga kaaway na sumira sa one God ang nagsasabi na may isa lang manlalalang. Kung hindi, ang ikaapat na utos din ay nagsasabi na ang ating Diyos ay nag-iisang manlalalang lang. Kaya niya ibinigay ang Sabat sa atin. Okay, bakit? Ibinigay niya ang Sabat after niyang mag-create, di ba? Brother Rani? After ng creation, nagpahinga siya, pinagpala niya. At yun ang binigay niya bilang tanda na makilala ninyo na ako ang naglikha sa inyo. Kaya napakahalagang issue yung bagay na yan sa one God, no? So marami ang saklaw niyan. Okay, so yan ay pinahapyawan ko lang para doon sa worship namin kaninang umaga na hindi ko nabasa ng mga talata, okay? So ngayon, ipagpapatuloy natin yung pag-aaral natin ng last Sabbath, nung last pa kasi hindi kami nakarating dito nung last Sabbath, tungkol doon sa programa ng Diyos. May pamagat tayo nung nakaraan pang Sabbath na programa ng Diyos. So dito sa programa ng Diyos, sa panahon natin ngayon, nakita natin yung mga parabolic prophecy, di ba? Yung sinulat natin dito, sabi natin, yung wheat and chaff, di ba, Brother Arnel? Yes. Tapos na tayo sa Wait and chop. wheat and tares. Kaya wheat and chaff na tayo, di ba? Tapos sabi natin, dahil binigyan tayo ng mga kaalaman, karunungan, galing sa sulat ni Sister White, na mga karakter ng wheat at chaff, dapat hindi tayo maging chaff. Yan pala yung pagsubok na ating haharapin. Yung sabi dito na tatatakan tayo ng Diyos, di ba? Nagkaroon ng pagtatatak since 1994 at natapos ito noong 2003. Bakit tayo tatatakan? Para daw mahanda tayo sa labanan na nasa ating harapan. Di ba ho? Para mahanda tayo sa pagsubok na nasa ating harapan. Yung tatak pala na yon, para tayo ay hindi daw makibo. Cannot be moved. No, hindi tayo malihis ng landas, Brother Rami. Kaya tayo tinatakan ng mga katotohanan para pagdating ng matinding pagsubok ay hindi tayo malilihis ng landas. Cannot be moved. So yung pagsubok pala na yon na darating sa mga natatakan since 1994 hanggang 2003, isa pala dito yung wheat and chaff. No? So, pag hindi ka nakapasa sa pagsubok, magiging chaff ka. Ayan pala yun. Kaya yung sabi ni Brother Kokoy, tapos na daw ang wheat and chaff noong 2003. Ang iniisip na siguro, dahil nangaral tayo sa organization, tapos lumabas na tayo sa organization, wheat and tares. Paglabas natin sa organization, nagkaroon ng kabiguan noong 2003, may mga lumabas sa PAM, yun na yung wheat and chaff. Ang nakalimutan niya, ang natapos ng 2003 ay ang pagtatatak. Di ba? At ang mga natatakan, ang sabi doon ay susubukin. May pagsubok na nasa kanilang harapan. Di ba ho? So, kaya sabi, huwag niyong bitiwan o hapang-hawakan niyong mabuti ang inyong putong. Kasi yung tinatakan ka ng Diyos ng mga katotohanan during the sealing time, yun na yung putong Di ba? Panghahawakan mo na lang para hindi mawala sa'yo. So, mali, Brother C,
Ano? Na natapos na ang parabolic prophecy ng wheat and chaff noong 2003. Ang natapos noong 2003 ay ang sealing o ang pagtatatak. Kailan nangyari ang paghiwalay ng wheat and chaff? Sang-ayon sa nangyari sa ating iglesia, nagkaroon ng paghiwalay at ang mismong sugo ninyo ang naghiwalay. Ano? Hindi umalis itong mga tao ito, kundi hiniwalay. Ang tanong, saan yon sa propesya? Yung ginawang paghiwalay ng inyong leader, ng inyong sugo, o ng sugo natin noon, ng leader natin noon, na magkakasama pa tayo. Kung naniniwala ka na ang prophetic advent movement, ang bayan ng Diyos, saan sa propesya ang nangyaring paghiwalay? Siyempre, ang bayan ng Diyos, sa bawat pangyayari dito, yan ay nakapropesya. Di ba, Brother Rani? Nakaprograma yan. So, dapat makita mo yung malaking pangyayari na ito na nangyari sa prophetic advent movement. Oh. Bakit nangyaring paghiwalay? Dati-rati naman, yung mga nasa PAM na mga kasamahan natin, kusa na lang nawawala yan, Brother Rani. At saka dati-rati, hindi mo kailangang ihiwala yan. Sila mismo aalis. Pero bakit nangyari na yung mismo kinikilala nating leader ang naghiwalay? Guys, kami po nakita namin saan sa propesya. Yung nangyari noong December noong 2023, ito pala ay katuparan ng paghiwalay ng trigo at ng ipa. So mali, Brother C, na ang paghiwalay ng trigo at ipa ay noong 2003 pa. Kundi ngayong 2023. Sa anong purpose? Simple lang. Bakit nagkakaroon ng paghiwalay? Dahil nakukurap ang church. Di ba, Brother Rani? Dahil pinapasok ni Satanas ang church. At ang laging solusyon ng Diyos, kapag ang iglesia ay napasok ng kaaway, ay separation. So ang natapos ng 2003, pagtatatak, at lahat ng natatakan ay susubukin. Dadaan sa pagsubok. May pagsubok sa kanilang harapan. Kaya nga ang sabi, paghawakan ninyo ang inyong putong na huwag makuha ng iba. So isang pagsubok ng Diyos sa mga natataka noong 1994 hanggang 2003 ay itong wheat and chaff. No? Ngayon, dahil dumating na yung takdang panahon na ipaunawa sa atin yung tinatawag kong pinatabang guya, ibinigay naman sa atin ng Diyos yung mga karakter nitong mga ito. Kaya makikilala na natin ngayon kung sino yung wheat and chaff. Dati pahirapan tayo, Brother Rani, kung sino ang chaff, sino ang wheat. Pero